Ano ang impormasyon na hawak ng komite ayon din po siguro sa affidavit nitong si Garma concerning former assistant Bongo ng tanggapan ng presidente? Well, una, sinabi ng mga witnesses, kagaya ni former chairman ng PCSO na si retired General Pinili, na alam daw ng office ni Senator Bongo yung mga ganitong klaseng operation. At yun din naman ang sinabi ni Colonel Garma sa kanyang sinumpaang salaysay, na alam at dumadaan po ang meeting ni Colonel Garma at ni Colonel Leonardo bago dumating kay Presidente. Dumadaan muna dito kay Senator Bongo. But that at the moment, Ted, wala pang direct testimony na sinasabi na may kinalaman itong office ni Senator Bongo ito sa mga extrajudicial killings na ito. Opo. Pero dito ngayon, ang mga kwento po ng ilang testigo, maging dito si Garma, ang center po dito ay si Edelberto Leonardo, meaning siya ang kinausap talaga ng presidente dati para mag-create nga ng model para sa pagpapatupad po ng war on drugs ng dating administrasyon. Yes, Ted, yun yung according sa statement ni Colonel Garma, ay si Colonel Leonardo ang nasa sentro nung pagbibriefing sa mga operatiba tungkol dito sa sinasabing Davao template. No? Dito siguro nakikita kung paano ginagawa yung paglilista ng mga pangalan na nasa drug watch list. No? So yun ang inaano namin at tinitingnan namin sa ngayon na paano nag-umpisa itong drug list na ito. Anong basihan ng pagbibigay o paglalagay ng mga pangalan dito sa drug list na ito. So yan pa ang kailangan talagang malalimang investigation, Ted. Opo. So meaning, dito nga po sa sinasabi, pati ho sa affidavit at sa laman ng balita nga, na ang gumagawa ng listahan kung sino po ang mga target na umano'y involved sa droga ay si Edelberto Leonardo. Nanggagaling sa kanya, parang he decides who lives and who dies. Siguro, maaring pwedeng tingnan sa ganong klaseng anggulo, Ted. No? But base naman sa salaysay nung tinatanong natin si Colonel Leonardo during the last hearing, apparently, sabi niya, wala siyang kinalaman dun sa drug list. Pero when we confirmed with the PIDEA, according to PIDEA naman, ay merong nag-utos na sa lahat ng police precinct ay maglista ng mga pangalan na involved sa droga, either user or pusher. So ito, talagang kailangan meron pang mag-corroborate dito. Opo. Nabanggit din ito dun sa statement ni Colonel Jovi Espinido noon, kung natatandaan niyo, Ted. Meron siyang banggit na ganyan, no? Na kung saan ni-require ang lahat ng station commanders na mag-submit ng mga drug personalities within their jurisdiction. Opo. Si Edelberto Leonardo ho ngayon under custody po of the House? That is correct, Ted. Yes. Opo. Under custody siya, and isasalang namin siya sa susunod na hearing siguro itong October 22 kung after we decide na EJK ang aming topic. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.